Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about sa alpha seed or alpha fox. Bakit nga ba ward yung mga babae na gustuhin at makipag one night stand or ons or FWB sa mga pogi? Kasi ward talaga sila na makareproduce ng best genetic possible na makikita nila. Hindi naman yun nasa pangsarili nilang desire. Yung biology nila. Narinig ko lang din to kay Rom Wills kasi yung sexual desire pala ng babae is yung vagina niya mismo tsaka yung mismong katawan niya na ang mismong nagde-desire dun sa lalaking pogi na makipag-sex dun kasi gusto niyang i-reproduce yung lalaki na yon. Take note. Dahil dinidesire niya yung lalaki na yon, gusto niyang i-reproduce yung lalaki na yon. Gagawa siya. Parang sisidlan lang yung babae, 'di ba? Gusto niyang maka-reproduce dun sa lalaki na pogi na yon. Kasi nakikitaan niya na pogi, superior genetic, magandang lalaki. Yun lang naman yun eh. Kaya ang bilis nilang ibigay yung sex doon sa lalaki na yun. Tsaka ang nagdidikta nun is yung katawan mismo ng babae, yung vagina niya, tsaka yung uterus niya. Yun, yung mismo niyang katawan niya. Kaya napansin mo, pagka ginusto ka ng babae, sa lalaki rin ganun eh. Meron din yung mga lalaki na dinidesire. Malalaman mo yan pag nakakita ka ng babae, tapos tinitigasan ka. Yun daw yung parang antena, yung ethics ng lalaki. Ibig sabihin, yung katawan mo, gusto mismo yung babae na yun. Kasi tinitigasan ka, nalilibugan ka doon sa babae. Hindi coincident to, nature na tong nagdidikta na ito ah. Yan yung sinasabi nilang spark. Ang spark kasi is lust yan. Wala talagang spark. Ang spark talaga is lust. Lust yan. Sinabi ko na yun ng kauna-unahong kong video yan, love at first sight na yan, is sexual desire yan. Dahil sa superior genetic, pogi, yun lang naman yan. Na ibig sabihin, nakita niya yung lalaki na yun at isa lang yung nasa isip niya doon. Kagaya rin ng mga majority ng lalaki na makipag-sex. Kaya minsan, pag tumatanggi yung mga pogi, na-frustrate yung mga babae na yun, di ba? Kasi same din yan ng nararamdaman ng 80% na thirsty. Thirsty rin mga babae, pero sa 20% lang. Dun sa mga pinili nila na pang-sexual. Napakalupit na impormasyon, di ba? Tinago nila to sa lipunan. Dati pa to, sabi nga ni Rom Wills, kahit pa ng mga kanino-ninuan natin, yung mga pamilyado na pang long term, meron nga nagsasama ng 50 years, ganyan. Tapos pag pina-DNA test yung bata is hindi pala dun sa beta box. Nangyayari na yan dati pa, yung dual mating strategy ng babae na nagpapaanak. Di ba yung pinost ko nga dun sa sa community? Tinira ng iba. Tapos, sa akin ipapaako si Albi yun, di ba? Pinagsabay pala sila ni Andy. Balita lang yun disclaimer na naman to kasi nga balita lang yun. Di natin alam kung totoo yun. Para safe lang tayo na hindi nagkakalat ng false info. Pero ganun nga, may dual mating strategy talaga babae. Yung isa is for survival, yung isa is for reproduction. Gusto niyang i-copy yung pogi na yun. Gusto niya i-reproduce yun. Kaya mabilis nila ibigay yung sex sa may tsura na Ganon din yung nangyari kila Alden tsaka kay DJ. Actually, yung dalawa na yun, parang pareho lang naman talaga ng itsura eh.
Kaso yung spark na sinasabi natin na ano, na ng babae is lust yun. Sinabi ko na sa inyo yan na kahit na virgin pa yung babae, may alpha widow na yan. Ibig sabihin, may ideal talaga siya na looks preference. Base yun sa genetic niya. Genetic material niya sa, naka-encode sa kanya. Kagaya ko, hindi ba kaya, pansinin mo yung magsosyota, halos magkamukha sila, di ba? Kasi nga, nagsishare sila ng commonality sa genetic feature. Kaya nga tayo merong race, 'di ba? Caucasian, mga puti, black, black. So, Pilipino, Pilipino. Usually, na-attract lang din tayo sa kapwa natin na ka-race. Na madi-divide pa yon, depende sa phenotype. Tsaka depende na rin sa brainwashing kung ano mas matimbang doon sa dalawa. Kasama na yung brainwashing na nakikita nila. Pero, ganun pa nga rin, yung spark na sinasabi ng babae is last yun. Naglalas sila dun sa magandang lalaki, yung may superior genetic o tinatawag natin pogi. Sure, makikipag-sex siya dun sa pang long term, yung nasa LTR na relasyon. Kasi nga, may benefit siyang nakukuha. Actually, kahit nga sa 3 strikes rule, pwede nila ibigay yan. Promise, kung super yaman ka, or may status ka. Ito yung ano nito, 3 lang yan. Kahit pangit ka or average ka, basta mayaman ka or may stable job, tapos beta box or silbidor. Kahit ano dun, kahit dalawa pa dun sa 3 na yon na nakikita ng babae, is talagang bibigay niya yung SEX sa 3 strikes rule na sinasabi natin. Pero, sinasabi ko sa inyo, gagawin nyo pa rin yun kasi nga, dun mo malalaman yung nagusto ka. Tapos, pagka binigay yun, tsaka mo na alamin kung anong side ka. Doon ka ba sa long term? Malamang pag nasa long term ka, is tuloy-tuloy ka talaga na nasa long term. Tapos ikaw yung laging taya. Tsaka hindi cooperative yung babae. Hindi siya all in sa'yo kung ano yung gusto mo. Parang gumagawa pa siya ng sariling desire na plano sa buhay. Ganun yun pagka hindi ka ano. Tapos malamang kung sexual desire naman is short term lang talaga. Yung mga strategy ng mga pogi, hindi nakikipag ano, LTR or situationship FWB ons. Basta mga ganun lang yan na ginagawa ng mga may superior genetic. Kasi gusto nila open, kasi gusto nila is wala silang restriction or commitment. Kasi pag may commitment ka, nagkakaroon ng familiarity, nagkakasawaan, tsaka walang competition. So, 'di ba wired yung mga tao na mag-compete kasi nate-threat yung security nila eh. Siyempre pagka may competition tayo nangyayari, nate-threat yung security mo kasi in limbo ka eh. Hindi mo alam kung saan ka lulugar, 'di ba? So, yun yung challenge doon kaya kaya yung mga babae na ano, nagko-compete talaga. Nagko-compete din yung mga babae. Pero sa 20% nga lang talaga. Yan yung mga select na ano, siniseduce nila yung mga lalaki na may superior genetic. Na-experience ko yun sa trabaho eh. Yung parang ano, yung parang ifi-flirt ka nila. As in yung babae yung mismong lalapit sa'yo unang kakausap. Tapos kukulit-kulitin ka. Pero hindi guarantee na yun na yayayain ka. O labas tayo, hindi gagawin ng babae yun kahit gaano ka pa kapogi. Kasi nature ng babae is, yung egg cell ng babae is nandyan lang talaga. Eh yung lalaki, nature niya, yung similya ng lalaki, siya yung mag-a-approach. 'Di ba? Nandun din sa nature 'yun, 'di ba? Steady lang yung egg cell ng babae na, na nag-aantay lang dun sa loob ng cervix, 'di ba? Sa uterus pala, sa upper part ng uterus, nag-aantay lang doon para ma-fertilize. Kaya ganun yung strategy ng babae. Kahit nasabihin mo na pogi ka, hindi talaga sila mag-a-approach or talagang gagawa ng ano. Magpapakit lang sila, isiseduce ka para malaman mo yung game. So kung babaero ka talaga at may superior genetic ka,
which is dinidesire ka ng karamihang babae, is talagang magigets mo yung ano na yun. Sa Matrix nga ganun, di ba? Yung babae na nasa red dress, dumaan siya, tapos kinindatan niya ata si Neo eh. So, game on na yun. Yun yung Matrix na ano, tinatawag natin. Parang cheat code na rin siya, code siya. Para ini-invite ka ng babae. Now, ikaw kung lalaki ka na pogi or may itsura, nasa sayo na yun. May choice ka pa rin naman kung sino papatulan mo. Kasi, biruin mo, ang dami mo talagang option. Actually, option na rin yun eh. Yun yung sinasabi nila na ano, di ba? Kaso yung sinasabi nila ibang passive, hindi to lahat na red pillar ah. Yung mangilan-ngilan lang na mahina yung kokote. Take note ah, yung mahihina kokote. Kasi gusto nila yung babae daw magbabato. Hindi ganun yun. Promise. Wala ako na experience na ganyan. Minsan nga yung mga nagaganon, testing water lang yun eh. Yung mga nagaganon na ano. Tsaka yung mga nag-a-approach talaga na babae, yung persistent, may pakay talaga yun na masama. Usually masama yung pakay nun. Gagawin kang beta box provider. Kaya nga ano eh, suspicious ako dyan eh sa mga nag-a-approach. Kagaya na sa supermarket. Siguro, ilang beses ko na na-experience na ma-approach. 4 na beses na siguro. 4 na beses. Na ano. So, yung tatlo hindi ko pinatos. Pero yung last, eto, yung bago, yun yung pinatos ko kasi okay na may itsura. Tapos yun nga, yan yung ano, yan yung mga side kasi nga babae na mimili, 'di ba? Now, pag hindi sila naka-reproduce doon sa pinipili nila, depende sa age bracket ng babae yan, 'di ba? 18 to 25 is pampoging bracket lang yan. Pag hindi sila naanakan doon or naka-reproduce is magse-settle na lang talaga sila sa average looking tsaka sa pangit, pang long term na. At least yun, pang long term na ano. Kasi 'di ba word talaga yung babae sa dahil sa hypergamy nila, yung alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Oo, gusto na nila yung sexual lang. Kaso, hindi naman pwede yung araw-araw sex. Paano ka mabubuhay na ano, 'di ba? Eh mostly naman yung mga ganyan is mga hindi naman gaano nag-a-achieve ng matataas na ano, na corporate ladder or talagang bump pa nga yung iba or minimum wage. So, mostly rin naman ng mga may upper hand sa looks is yung iba nga construction worker pa, 'di ba? Yung karamihan din naman sa kanila is minimum wage earner lang din talaga. Eh, dahil kahit na minimum wage earner sila is kahit na minimum wage earner yung ano, yung lalaki na yun na pogi is nakaka-spin plates pa rin siya, 'di ba? Kasi nga may mga choices siya dahil nga select siya. Nakakapili pa siya ng mga babae na pwede niyang kanain or i-hit. So, medyo malupit din talaga. Kaya nga yung iba, tingin ko yung iba mga lalaki na select, yun talaga, nakikipagrelasyon lang for long-term security lang din. Usually, yung mga kapartner nila na current relationship is sub 5. Nakita ko na to sa mga track record ng pogi kasi yung sub 5 lang talaga magiging submissive. Promise, sub 5 lang talaga. Yung mga normie, hindi. Yung mga average looking na babae, magsisettle yan sa average looking din or mas below pa sa kanila. Kasi nga, gusto nila sila yung ano, superior. Pwede nilang utos-utusan yung lalaki, tapos pwede nilang gawing beta box yung ano. Ganon din yung sa side ng pogi na kaya nila pinili yung sub 5. Kasi yung sub 5 is, yung katawan nun, di ba, nagdi-desire nga ng genetically ng superior, is talagang hindi niya rin control maging submissive. Richard Ramirez, search nyo ko, makikita niyo yung asawa niya, sub 5. Maputi na chubby. Sino pa ba? Basta marami pa na mga pogi rin talaga na makikita mo yung asawa nila, sub 5 talaga. Kaya nga yung mga lalaki na ano, ang ending din sa mga ano eh, sa mga sub 5 din eh.
Kasi nakumpara ko rin yan sa sarili ko eh. Sabi ko, bakit mga na-attract ko puro sub 5? Kasi sila lang talaga magiging submissive sa'yo dahil nga sub 5 sila eh. Or at least one below. Pero yung one below, hindi sila submissive. May iba pa silang plano eh. Hindi sila cooperative. Kasi yung kalong LTR ko dati na 6 years, gusto kong mag-abroad, niyayaya ko siya dito, ayaw rin. Hindi sila cooperative. Eh, itong current ko na um, LTR na, ano, na situationship is cooperative. Sabi ko mag-abroad ako. Di okay lang. Okay lang sa kanya. Siya pa nga yung persistent na talagang nagme-message everyday. Tapos tatanong-tanongin ka. Alam ko naman din pakay nun, genetic tsaka ako yung nakikita niya na overall. Tawag ni Rom Wills dun is Toro Man. Ibig sabihin ng Toro Man is nasa iyo na lahat. Genetic, pera, status, ang yun, yung nakikitaan sa'yo, nasa iyo na lahat. Pati yung fuckable na katawan. Eh, bihira mo lang makita yan eh. Mostly naman ng mga lalaki rin talaga is oo nga, pogi nga yung iba, minimum wage earner, tsaka talagang hindi nagpo-pursue sa mga goals nila sa life na magpayaman or ano. Kasi kukuha nga ng oras yan. Biruin mo kung pogi ka, tsaka may superior genetic ka, talagang mauubos yung oras mo sa pepe talaga. Kasi ang dami talaga umuulan ng pepe. Kaya, kaya yung mga nagtatrabaho yan, construction, minimum wage earner. Kasi nga, hindi nila priority yung hindi nila priority yung mga security na pang long term talaga. Kasi nga ang gusto ng karamihan naman ng pogi is mang-scam, tapos mang-hits na marami. Kasi yun yung dinidikta ng katawan nila. Biruin mo naman kung marami kang option, di ba? Kahit ako eh, kung marami akong option na ganun, putya yun din gagawin ko eh. Actually, lahat ng lalaki yun gagawin eh, kung maraming option na lahat. Eh, hindi ganun eh. 20% lang talaga yung maraming option eh. Sila yung pwedeng maghindi. Now, meron naman din mga pogi talaga na Toro Man na sinatawag natin, yung pang overall. Kasi nga, yan yung mga lalaki na wala naman din talagang hilig dyan sa na kasi iba yung passion nila. Hindi, meron naman mga ganun talaga na stick to one lang, tapos mabait. Although may kasama na rin brainwashing yan, tsaka sa nature niya mismo nung lalaki. Na ganun talaga siya pinalaki, na mabait. Or yun talaga yung nature niya, na mabait talaga siya. Hindi naman lahat ng pogi, bad boy. Yung bad boy na yan, label lang yan ng babae. Kasi nga, na pump and dump sila. Tsaka yung lalaki na yun is maraming option. Actually, hindi naman talaga bad boy yung lalaki na yun eh. Marami lang talagang option kaya nalalabelan na bad boy. Kasi, promise, lahat ng babaero, dinideclare nila yan. Alam din ng babae na merong asawa yan o may girlfriend. Kasi, nire-recall ko yung mga pattern. Lahat ng mga naging ka-FWB ko, alam nila na may girlfriend ako. Kahit na hindi ko sabihin, alam nila yan na basta wag ka lang magsisinungaling. Kasi once na magsisinungaling ka is bababa talaga tingin. Hindi ka papasko rin yan. Kasi alam ng babae yan, detective yung mga babae, promise. Tsaka malakas instinct yan na alam talaga nila. Pati yung ugali mo. Eh, biruin mo si Andy Eigenman, di ba? Oh, base sa looks. Ano sa black pill? Ang treatment ay base sa looks. Babae, may pinipili yan ng mga lalaki at kinakategorize ng mga lalaki base sa looks at pakinabang. Eh minsan, nakabakas na sa looks ng lalaki yung pakinabang eh. Di ba? Tsaka yung looks ng lalaki, nagsha-shape yan sa mga future prospect na mangyayari sa buhay niya. Kuwari may upper hand sa looks. Marami siyang positive reinforcement, praises, tsaka admiration sa mga iba-ibang tao. So, talagang social skills. Actually, ikaw na nga magsasawa. Based on my experience lang to malalaman mo na popular ka is
Meron sa trabaho na hindi mo sila kilala pero kilala ka nila. Na-experience niyo yun? Ako na-experience ko yan maraming beses ha. Ano ba ang pangalan nito? Ba't kilala niya ako? Ibig sabihin, popular ka. Pinag-uusapan ka nila. Ito nga, sabi nga nung ka-FW ko, FWB ko, kilala daw ako sa ER. Alam nila yung pangalan ko sa ER. Sabi ko, di naman ako nang pupunta sa ER. Ibig sabihin, ganun, promise, ganun talaga yung halo effect. Tapos sasabihin nila, develop mo yung social skills. Snub nga ako eh. Hindi nga ako nakikipag-usap eh. Oo, nakikipag-plastikan ako. Yung parang friendliness. Kasi mabait din sila sa akin. So kung mabait sila sa akin, mabait din ako sa kanila. Kung palabati sila sa akin, palabati rin ako sa kanila. So, yun talaga yan eh. So, kung may positive reinforcement ka, hindi ka ba magiging successful? Di ba? Magiging successful ka. Tapos yung confidence mo tataas din. Oh, balik natin dito kay Andy Eigenman. Sa dalawa ba, si Albi Casino, tsaka si Jake Ejercito, tingnan niyo yung jawline ng dalawa na yun. Sino kaya hang may jawline na pang Chad? Bone structure to ah. Sinong may full lips? Sino may thick na eyebrows? Diba si Jake Ejercito? Sino may mataangos na ilong? Oo nga, may tsura si Albi. Pogi naman din si Albi. Kahilera niya si Boy Tapang. Tapos biruin mo sabi niya, nagpatira sa iba, tapos sa akin pinaako. Hindi nga. Yun yung ano, 'di ba? Yun yung pinost ko sa community. Kasi nga kinakategorize nga ng babae yan, mga lalaki base sa looks. Yan yung core black pill. Hindi lang din sa babae yan. Kahit sa lalaki, friendship, may categorization tayo na nilalagay sa utak natin. Actually, yung mga pangit nga, hindi nag exist sa atin. Kahit kayo sa lalaki, nag exist ba sa inyo yung mga pangit? Hindi ah. Hindi nyo nga pinapansin yan eh. Kayo mga lalaki, kayo huwag kayong plastic dito. Ganun lang din yan sa babae. Tapos sasabihin nila, ang pili-pili ng babae, pogi lang gusto. Malamang. Malamang pogi lang talagang gusto nila. Dahil nakasalalay dito yung ano, yung reproduction. Nature to eh. Nature to pinag-uusapan natin. Ikaw, titigasan ka ba sa mga mapapayat? Hindi ah, hindi ko titigasan sa mapapayat. Titigasan ka dun sa may S yung curve ng babae. Kahit pa sabihin mong pangit yan, basta sexy yung katawan. Titigasan ka dun. Antena yan, nature yan. Nature yung pinag-uusapan natin. Yan yung ethics ng lalaki, parang antena yan. Ganon din sa babae. Hindi nila control na makipag one night stand sila or FWB. Alam na mga pogi to, parang nasa trance daw yung mga babae. Which is parang hindi nila control talaga na bigla sila magsasubmit pagka niyaya sila mag-check-in. Alam ng mga lalaki na may itsura yan, upper hand sa looks. Makaka-relate sila sa sinasabi ko dito. As in talagang parang mahiyain sila. Ito signs nun eh, mahiyain yung babae. Tapos hindi gaano nagsasalita. Promise pag ganun yung babae, yayain mo agad yun 100%. Pupusta ko pa itlog ko sasama sa inyo yun. Na ano. Pero yung super daldal, friendly, naku wala yan. Hindi yan. Turing niya sa'yo. Girlfriend. Friendship ka. Hindi mo uuwi sa SEX yan. Kasi nga, usually yung mga ganyan is yung mga sub-5 talaga. Kasi yun yung priority ng mga sub-5 eh. Yung mga inferior yung genetic eh. May itsura talaga. Na ano. Or kahit average looking. Basta 5 yung average looking, di ba? Heighter normie 7 eh. Oh. So, magsasubmit pa rin yan kasi meron din naman ako. Kaso, iba yung treatment kumpara sa sub-5 talaga. Total submission talaga yung sub-5 eh. Now, meron naman din mga sub-5 talaga na kahit heighter normie ka, ayaw pa rin sa'yo. Kasi, iba ang shoot nun. Gusto nun 9 talaga. Kasi nga, mas priority nyo talaga. Kaya nga nare-reject pa rin ako na sub-5 eh. Kala mo guarantee na pagka sub-5. Sub-5 yung babae, magiging madali. Sa mga pogi to ha. Sinasabi ko to sa mga mayayabang na pogi. Na,
Sure nyo ba na madali? Hindi ah. May alpha widow yan, may idea yan ng lalaki sa utak niya. Paano kung K-pop yung nasa utak niyan? Oh, depende sa brainwashing. Tapos depende din sa phenotype ng babae. Eh, usually, namimili yung babae, medyo kahawig niya rin na upgraded yung version na pinapogi. Pinapoging version niya. Yun lang naman yun eh. Biruin mo nature to. Ang ang nagdidikta sa katawan ng nagdidikta sa babae na makapag sex is yung katawan nila mismo. Kasi hindi nila makontrol yun. Sinasabi nga ni Sinasabi nga ni Romwells na ano eh, na fuckable lang daw, kaya body game. Kaso, hindi 100% yung body game kasi nga, dami ko nakikita dito sa western country na nag-gym. Hindi naman talaga sila nilalapitan talaga eh, ng mga babae eh. Baka nga nasa LTR lang din yan. Hindi, oo nga, fuckable yung katawan mo dahil nga ano, pero pag di mo napasa yung looks threshold na sinasabi ko, which is face talagang naka number one sa akin talaga eh. Para sa akin yun, kasi naobserbahan ko yan eh. Oo nga, maganda nga katawan mo, fuckable yung katawan mo. Pero kung hindi mo na pasa yung looks threshold ng babae, is wala rin. Dami-dami nag-gym yan eh. Actually, halos lahat ng karamihan ng lalaki, pati nga mga sa 20 or 18 na lalaki nag-gym na dahil nga gusto na, nauuso na yung ganyan para mala 50 Shades of Grey na eh. Para makapag-spin ka ng plates. Yan din yung nasa book ni Rollo Tomasi. Money, Muscles, and Game. Looks, Money, Muscles, and Game. Yan. Yun yung sinasabi niya. So, looks pa rin talaga number one. Face. Kasi yan yung di-desire ng babae na i-reproduce. Kasi, meron naman mga slayer na mukha lang, hindi maganda yung katawan. Pat-patin pa nga payat eh. Mga model, di ba? Oh. Meron ka makikitang kantotero na lalaki dun sa squatter area. Payat. Payat. Di ba? Wala sa ano yan. Wala sa dagdag lang yun para fuckable yung katawan. Pero, mukha pa rin talaga eh. Kahit nga yung katrabaho ko eh. Maraming magaganda katawan na babae. Pero wala eh, walang spark eh. Kasi yung mukha talaga nakakalas eh. Pagka-attracted ka dun sa mukha ng babae, yun yung una talaga magbibigay sa'yo ng lust. Yan yung sinasabi nilang love at first sight. Sa lalaki naman, 190s. 190s sa lalaki. Kasi nga, nilalas niya yung itsura ng babae. Plus, dagdag mo pa yung onti yung option. Eh, malamang magkaka 190s. Yung lalaki na nasa 80% deemed undesirable, unattractive. Eh, kung attractive ka na, ma-override yung maganda eh. Baliwala na sa iyo yung maganda eh. Sa akin nga, tingin ko na lang sa babae, pussy na lang sila lahat eh. Makaka-relate dito, promise, yung mga may mga experience. Bali, wala na sa kanila yung looks eh. Basta gusto lang nila makapagpalabas lang. Bali, wala na yun Kasi, biruin mo, nasa top ka na ng genetic eh. Nasa top ka na ng genetic, di ba? Ikaw na yung pogi. Eh, lahat naman na makikita mo sa paligid mo, di naman tatapat sa mukha mo, di ba? Which is realistic naman talaga. Nag-ikot-ikot na nga ako sa mall eh. Hindi sa pagmamayabang to sinasabi ko lang makaka-relate na ito yung talagang ah, na-experience nila to. Yung may mga itsura na black pillar. Mag-ikot-ikot kayo sa mall. Promise, igagaranti ko yan. Wala kayong makikita talaga na high tier normie. Kahit nga sabihin nating average, bihira lang din eh. Usually yung mga Pilipino, hamburger yung face. Short yung Ramos length ng jaw nila. Yan ang pinaka-rare na feature ng lalaki. Yung good eye, orbital region, tsaka yung jaw. Yan talaga yung magbe-break in eh. Yung height kasi, may matangkad sa amin babae. Hindi naman ako na-attract sa height. Na eh. So parang
kino-compare ko lang din yung attraction sa babae. Depende rin yan sa priority ng babae. Kung super liit niya, malamang priority niya yung height. Super liit niya. Pero kung okay naman height niya, mukha na yan, 100%. Pero yun nga, hanggat maaari, granted na pare-pareho ng status, pare-pareho ng ugali, pare-pareho ng height, tapos ang basihan na lang, pare-pareho ng katawan, ang basihan na lang talaga yung mukha, malamang obvious na obvious naman yun. May pagtatalo pa ba tayong mangyayari? Wala na. Game over na. Yung may tsura talaga mananalo at pipiliin ng mga babae. Meron pa silang study na yung average looking ginawang 6 foot, tapos yung short na lalaki na 5'6", kaso panot. May mali dun sa study na yun. Alam mo bakit? Ginawa nilang panot yung 5'6" eh. Paano kung ginawa nilang chadlet yun? Tingnan natin kung ano mangyayari. Sino pipiliin ng babae? Yung study, panoorin nyo sa YouTube yun. Yung height ng pinagpipilian. Kaso nga lang, yung pinagpipilian nila, inferior yung genetic ng maliit na lalaki. Na panot yung lalaki na na maliit. Tapos yung 6-footer, average looking, heteronormy pa nga eh. So halo effect yun, both double. So yan yung pagkakategorize ng mga babae base sa looks. Kinakategorize nila. Nakikitaan rin naman talaga ng ng pakinabang yung lalaki base sa itsura. Alam din nila kung wala kang options. Alam nila kung bad boy ka, salbahe ka. Alam din nila kung ano yung ugali mo, kung good boy ka talaga. Alam din nila kung nakikitaan ka nila na masipag ka, na magiging future prospect na beta box. Hindi ka makakapagsinungaling. Kaya nga wag ka magsisinungaling sa babae. Sabihin mo lang, alam nga ng mga pogi yan eh. Ano ba ang kataga ng mga pogi? Ano ba kataga ng pogi? What's your secret, bro? Just be yourself. Kahit pangit ka, average looking ka, just be yourself lang. Sasabihin nyo yan sa akin, sasabihin nyo, pogi ako. Hindi, totoo naman talaga yan eh. Just be yourself lang talaga. Kasi dun mo malalaman kung gusto ka ng tao. Sinabi ko na sa inyo yan. Kesyo pangit ka, average looking, or pogi, meron talagang mga taong gusto ka at meron talagang mga tao na ayaw ka. Now, babaguhin mo pa ba sarili mo kung ganun lang din naman pala? Hindi. Gagawin mo lang talagang mahalaga para makasurvive ka. Presentable at malinis. Pagiging seryoso at flexible. Be like water. Ganun lang. 3 lang yung gagawin mo. Na wala kang gagawin. Yan lang cheat code sa buhay. So, paano yun lang? Peace.